ay nagtuturo na unahin ang sarili. Si Jesus naman ay nagtuturo na itanggi ang sarili at sumunod sa Kanya. Isang hamon na hindi madali, pero may dakilang layunin. Ako po si Jennifer Piñoso ng CGM Balete. Narito po tayo sa 24/7 Wow! Word of Wisdom Devotion para sa Panginoon. Sa pangunguna po ni Pastor Rod Gromo. Tunghayan natin ang mensahe ng Lucas 9:23. At sinasabi niya sa kanyang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa talatang ito ng Lucas 9:23, matutunan natin na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng pagtanggi sa sarili, pagpasa ng krus at buong pusong pagsunod sa Kanya araw-araw. Bilang mga pagkasunod ni Kristo, hindi sapat na kilala lang natin ang siya sa salita. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay, sa mga sakripisyo handa nating gawin at patuloy na nating pagsunod sa Kanya araw-araw. Sa Lucas 9:23, malinaw na ipinapakita ni Jesus na ang pagiging alagad niya ay nangailangan ng pagtanggi sa sarili, pagpasa ng krus at buong pusong pagsunod sa Kanya. Ngayon ating pag-aralan ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa pagsunod kay Kristo. Una, itanggi ang sarili. Sa panahon ngayon, madalas nating naririnig ang salitang, unahin mo ang sarili mo o gawin mo kung saan ka masaya. Pero iba ang tinuturo ni Jesus sa Lucas 9:23. Hindi niya sinasabi na sundin natin palagi ang gusto natin, kundi matutong itanggi ang sarili upang makasunod ang kalooban ng Diyos sa pagtanggi sa sarili. Ay hindi nangangahulugan wala tayong halaga. Ang ibig sabihin nito ay handa nating isuko ang pride, maling gawain at sariling kagustuhan alang-alang kay Kristo. Minsan mahirap itong gawin dahil may mga bagay tayong gustong ipilit, mga desisyong gusto natin, mga kasalanang mahirap bitawan, o mga bagay na alam nating hindi nakalulugod sa Diyos. Ngunit ang tunay na tagasunod ni Kristo ay marunong magsabi ng, Lord, hindi ang gusto ko, kundi ang kalooban mo. Sa Pilipos 2:3 ay sinasabing, huwag ninyong gawin ang anumang pamamagitan ng pagkampi o sa pamamagitan ng kanyang kabuluhang pagmamapuri, kundi sa kapakumbabaan na itinuturi ng bawat isa ang iba lalong mabuti ay sa kanyang sarili. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na Kristiyano ay hindi makasarili o mapagmataas. Ang taong marunong magpakumbaba ay marunong ding isantabi ang sariling kagustuhan para sa kapakanan ng iba at para sa kalooban ng Diyos. Ito ang malinaw na halimbawa, pagtanggi sa sarili. Kapag inuna ang Diyos kaysa sa pride at pansariling interes, magiging katulad tayo ni Kristo. Pangalawa, pasanin ang krus. Sinabi ni Jesus na kailangan natin pasanin ang ating krus araw-araw. Ang krus ay simbolo ng hirap, sakripisyo at pagtitiis. Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano ay hindi laging madali. Bilang tagasunod ni Kristo, makakaranas tayo ng problema, pagsubok, tukso at mga panahong susubukin ang ating pananampalataya. Pero ang magandang balita, hindi tayo na nag-iisang papasanin ang ating krus. Kasama natin ang Diyos sa bawat laban. Ang bawat pagsubok na dumadating sa ating buhay ay may layunin. Ginagamit ito ng Panginoon upang palakasin tayo, hubugin ang ating pagkatao at ilapit tayo sa Kanya. Sinasabi din po sa unang Pedro 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtataka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Pinapaalala ng talatang ito na normal sa buhay Kristiyano ang pagdaan sa pagsubok. Hindi tayo dapat magulat kapag may paghihirap o problema dahil bahagi ito ng ating paglakad kasama si Kristo. Ang pagpasa ng krus ay nangangahulugang mananatiling tapat sa Diyos kahit may sakit, problema o hirap.
Sa bawat pagsubok, may natututo tayong magtiwala at kumapit sa Panginoon. Pangatlo, sumunod kay Kristo. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang para sa maginhawang panahon. Ang tunay na pagsunod ay ang mananatili kahit mahirap, kahit may sakripisyo, at kahit hindi tayo naiintindihan ng ibang tao, ngunit kahit mahirap ang daang pagsunod kay Kristo, may daganting pala naman tayong itong dala. Kapag si Jesus ang inuna natin sa ating buhay, bibigyan niya tayo ng tunay na kapayapaan, pag-asa, direksyon na maaring bagay kayang ibigay sa mundo, pera, kasikatan, pansamantalang saya, pero si Kristo lamang ang makakapagbigay ng tunay na kasiyahan ng puso. Nasusulat din po sa Mateo 6:33, "Dato po at hanapin ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Pinapakita ng talata na ito na kapag ang Diyos ang inuna natin sa ating buhay, Siya mismo ang mag-aalaga sa ating mga pangangailangan. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi nasusukat sa salita lamang, kundi sa pagpili sa Kanya araw-araw. Kapag pinili nating sumunod at magtiwala sa Diyos, makikita natin ang Kanyang pagpapala, gabay at layunin sa ating buhay. Konklusyon, sa mundong nagtuturo na unahin ang sarili, pinapaalala naman ni Jesus na ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagsunod sa Kanya. Pagtanggi sa sarili, pagpasa ng cross, at araw-araw na pagsunod kay Kristo. Maaaring mahirap, pero ito ang daan patungo sa mas dakilang layunin niyan Diyos. Hindi man madaling ang buhay Kristiyano, hindi rin tayo naglalakad na nag-iisa. Sa bawat pagsubok, sakripisyo at luha, kasama natin ang Panginoon, at habang patuloy tayong sumusunod sa Kanya, mas nakikita natin ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, pag-ibig at buhay. Kaya ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Handa ba tayong itanggi ang sarili, pasanin ang ating krus, at sumunod kay Kristo araw-araw? Sapagkat ang tunay na takasunod ni Kristo ay hindi lamang nakikinig sa Kanyang salita, Siya ay namumuhay ayon dito. Tayo pong manalangin. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Ama, sa aming napag-aralan na salita mo, Panginoon, na matuto po kaming itanggi ang sarili at kayo po ang mauna sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at sa lahat na nakapakinig ng salita mo po, Panginoon. Hawakan mo po ang kanilang puso, Panginoon, at namnamin po nila, Panginoon, ang mga salitang napakinggan po at napag-aralan po namin ngayong gabi ito. Salamat po, Ama, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ako po si Jennifer Piñoso na nagsasabing, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Magandang araw po sa ating lahat. God bless po.